Sinong mag-aakala sa kaakit-akit na white collar na babaeng ito sa kanyang harapan? Sa mata ng lahat, siya ay isang mabuting asawa at mabuting ina. Sa likod niya ay isang taong sobrang gasgasin. Sa bawat pagpasok niya sa pinto ay humihinga siya ng malalim. Nagagawa lamang na pumiga sa mga bundok ng mga express delivery box. Puno ng kalat ang mesa. Nagtabi siya ng maraming kahon ng instant noodles ngunit hindi niya ito itinapon. Nagkalat ang maruruming damit sa buong sala, mabahong medyas ang itatapon niya. Dahil hindi ako mahilig magluto, hinayaan kong sumibol ang sitaw. Ang pinakamasayang bagay araw-araw ay ang paghiga sa kama at ang pag-surf sa TikTok. Ngunit ang babaeng ito ay talagang ayaw sa paggawa ng gawaing bahay. Palaging nangunguna sa mga benta sa loob ng 5 magkakasunod na taon. Sa isang malakas at determinadong estilo ng pagtatrabaho. Bukod sa maganda niyang hitsura, marami samahan ang naaakit sa kanya. Maging ang boss ng kumpanya ay gusto siyang maging manugang. At upang patuloy na mapanatili ang aking sariling imahe, hindi kailanman iniimbitahan ni Hanoka ang mga kasamahan sa kanyang bahay. Hanggang sa araw na iyon ay lasing ang isang lalaking kasamahan. Pindutin ang kanyang doorbell at hindi inaasahang bumisita. Agad na nagpanik si Hanoka, hindi naglakas loob na papasukin ang kasamahang lalaki. Binuksan niya ang pinto at tinanong siya kung ano ang problema. Ngayon lang pala ito sa party ng kumpanya. Gumamit ng panyaw si Hanoka para linisin ang maruruming kamay ng kanyang amo ngunit nakalimutan niyang iuwi ito. Nagpunta siya dito partikular para ibalik ito. Matapos marinig ito sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Gusto niyang kunin ang panyo at isara ang pinto. Kahit anong mangyari, tumanggi siyang bumitaw. Gusto rin daw niyang labhan ang panyo niya kaya agad siyang pumasok sa kwarto. Sa sobrang takot ni Hanoka ay mabilis niya ang pinto. Gayunpaman, pumapasok pa rin si Chihiro. Ano bang amoy? Nagulat si Hanoka at walang oras na mag-react. Literal na sumugod si Chihiro sa pintuan. Bakit hindi naglilinis ang mga nakatatanda? Si Chihiro, na nagdusa sa kalinisan, ay mukhang wasak. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi nilalagay ang basura sa basurahan. Bakit nasa kalan ang remote ng TV? At ang expired na tinapay ay kalahating kinakain. Masyado ka bang nag-e-exaggerate? Seryoso ba yon? Isang perpektong Diyosa ngunit isang magulo na Panginoon. Hindi maiwasang magtanong ni Chihiro. Sa puso ng lahat, ang nakatatanda ay ang pinakamaliwanag na kandidatong pipiliin bilang kanyang asawa. Bakit napakagulo? Medyo nahiya si Hanoka. Ngunit bakit kailangang gumawa ng gawaing bahay ang mga babae pagkatapos ng kasal? Ngunit hindi ginagawa ng mga lalaki. Naisip ni Chihiro na may katuturan ang kanyang mga sinabi. Hindi lang siya nagmamadaling pumasok, tinuro pa siya nito. Kaya kinaumagahan, taos-pusong humingi ng tawad si Chihiro kay Hanoka. Lasing daw siya at may ginawa siyang nakakahiya. Tumingin si Hanoka sa bulwagan na puno ng mga taong dumadaan, nag-aalala na baka siya ay hindi maintindihan. Kaya ininungkahi niya na baguhin ang lugar para makapag-usap. Upang maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang gulo, hiniling niya sa kanya na ilihim ito. Tuwang-tuwa si Chihiro nang marinig niya ito. May sikreto ako sa mga nakatatanda ko. Akala ni Hanoka ay magpapatuloy ng ganoon ang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla siyang tinawag ng kanyang mga magulang. Sinabi niya na pupunta siya bukas upang suriin ang silid. Pagkatapos ay ibinaba ang tawag bago pa siya makatanggi. Ngunit paano niya lilinisin ang kalat na ito sa loob lamang ng isang gabi? Sumakit ang ulo niya nang maalala na noong araw na sinabi ni Chihiro na makakatulong siya sa kanya sa paglilinis. Inimbitahan kaagad ni Hanoka ang kausap sa kanyang bahay. Sa pagkakataong ito ay lubos na siyang naghanda. Hindi nagtagal ay malinis at mukhang bago ang magulong silid. Gusto niyang maging malinis at marunong magluto, kaya naman napaka-favorable ni Hanoka. At muling humingi ng tawad si Chihiro na lalong ikinahiya niya. Pagkatapos ng pangyayaring ito, labis ang pasasalamat ni Hanoka sa kanya. Naging malapit ang dalawa at magkasabay na kumain sa maghapon. Kinagabihan, pumunta si Chihiro sa bahay ni Hanoka para magluto. Parang hindi mapaghihiwalay na mag-asawa. Kung papayag ka na maging asawa ko, it would be great. Ayos lang. Matagal na pala itong lihim na nagmamahal sa kanya. 2 taon na ang nakararaan noong una siyang pumasok sa trabaho dito, nagkamali siya. Sa halip na sisihin siya, masigasipin na sigla ni Hanoka. Yun ang naging tiyaga ko hanggang ngayon. Ito ay orihinal na biro lamang para sa kanya, ngunit hindi inaasahang kinuha ito ni Chihiro bilang totoo. Gusto ko. Makalipas ang 1 linggo, mabilis na natanggap ng dalawa ang kanilang marriage certificate.
Ano ang karanasan ng pagpapakasal ng manugang sa inyong tahanan? Araw-araw bago siya magising, naghahanda siya ng almusal. Maging ang tanghalian ay maingat na inihanda. Sa gabi, bago matulog, kailangan niyang plansyahin ng maayos ang bawat set ng damit para sa kanya. At ang ginawa lang niya ay manatili. 5 araw lang pala ang simulate marriage ng dalawa. Mula noong huling nag-propose si Hanoka. Gabi-gabi siyang nananaginip na dinadala siya sa korte. Ang dahilan ay dahil ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para pilitin ang kanyang mga nasasakupan na magpakasal. Ito ay sexual na panliligalig sa lugar ng trabaho. Sa sobrang takot niya ay nagising siya at pinuntahan si Chihiro. Ipinaliwanag na ito ay dahil nagsasalita siya ng walang kaparerakan pagkatapos uminom, umaasang hindi siya tatutol. Tuwang-tuwa si Chihiro. Pumayag ka na ako ang maging asawa mo. Hinarap ang kanyang pag-iyak na parang ulan. Siya ay walang magawa at patuloy na umaaliw. Sa isang sandali ng kahinaan, pumayag siya sa isang kunwa na kasal kay Chihiro. Kung siya ay nasisiyahan, maaari itong magpatuloy na manirahan sa kanya. Magsisimula ang 5 araw na countdown simulation marriage program. Pagkatapos ay umalis ng may mataas na espiritu. Masaya niyang inihanda ang kanyang lunchbox, bitbit ang kanyang bagahe at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Hanoka. Mangyaring mag-ingat sa hinaharap. Gaano man niya ito iniisip, pakiramdam ni Hanoka ay nakakuha siya ng isang kalamangan. Nag-alinlangan si Chihiro, sa wakas ay ginamit ang dahilan ng pag-save ng mga gastos sa pamuhay at upa. Ang hakbang na ito ay nag-alis ng mga alalahanin ni Hanoka. Binuksan ni Atong ang maleta at napuno ito ng mga panlinis. Ipinangako niya sa kanya na hindi kailanman magkakaroon ng kahit kititing na alikabok sa bahay. Sa gabi ay naghahanda siya ng isang mesa ng masasarap na pagkain. Pinag-isipan din niya itong pinakain, na ikinagulat niya. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na pinakain siya ng isang lalaki. Habang natutulog, natuklasan ni Hanoka na malambot at mabango ang cotton blanket. Si Chihiro pala ang naglaba at nagpatuyo. Ang kanyang pag-aalala ay nagpainit sa kanyang loob. Gayunpaman, ang ganitong uri ng masusing pag-aalaga sa lalong madaling panahon ay naging isang pasanin. Ngayon, isang bagong kasamahan ang dumating sa kumpanya, siya ay kasing husay mo. Mahal ng maraming babaeng kasamahan. Kasabay nito, binigyan din nito si Chihiro, na palihim na nagmamasid, isang pakiramdam ng panganib. Kinagabihan, tinanong niya si Hanoka kung kumusta ang bago niyang kasamahan. Sinabi niya na nagtrabaho siya ng maayos ng magkasama at napakakaakit-akit na tao. Nag-aalala si Chihiro na mai-inlove siya sa iba kaya lalo siyang nagpersige na manatili. Bumangon siya bago mag-umaga para magluto ng miso soup, na aksidenteng napuri ni Lisa na masarap. Gilingin ang isda sa pamamagitan ng kamay upang maging pulbos para mas masarap ang sabaw. Naisip ni Hanoka na hindi iyon kailangan. Gayunpaman, iniisip ni Chihiro na ito ang dapat gawin ng nobyo. Ang mga sumunod na pananghalian pagkatapos noon, ay naging mas iba-iba. At ang kailangan na miso na sopas, na umani ng papuri mula sa mga kasamahan. Ngunit bago lumitaw si Chihiro, lalong bamigat ang puso ni Hanoka. Hanggang sa huling araw ng deal, si Chihiro ay masyadong abala at hindi nasagot ang balita baho. Nagdulot ito ng mas mataas na kargada sa trabaho, na nagpadama sa kanya ng higit na pagkakasala. Hindi niya alam kung paano kakayanin, kaya ginamit niya ang dahilan ng pag-overtime para magtago sa kumpanya. Nagkataon na nandoon din ang bago kong kasamahan at sabay silang kumain ng instant noodles. Naalala ni Hanoka ang mustard noodles na nakita niya dati online. Gusto niya talagang subukan, pero hindi siya papayagan ni Chihiro na kumain ng mga ganitong hindi masustansyang pagkain. Kinagabihan, sumilip siya para kumuha ng instant noodles pero nahuli siya nito. Finally waiting for him to sleep but she just opened the closet. Tapos nakita ko yung papel na naiwan niya. Nagtapat siya sa kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang mga problema. Ang ilang mga tao ay nagluluto ng masasarap na pagkain at nag-aalaga ng kanilang sarili. Ngunit inaalagaan nila siya kahit saan. Hindi ko akalain na sasabihin ng kasamahan na parang inaalagaan ako ng nanay ko. Ayaw niya rin akong kumain ng junk food. Ang mga salita ng kanyang kasamahan ay nagpaunawa sa kanya ng problema. Mas maganda kasi ang pagiging manugang ay parang isang ina. Ang kanyang mga salita ay hindi sinasadyang narinig ni Chihiro na dumating upang maghatid ng pagkain. Sorry sa abala, dumaan lang ako para kunin ang nakalimutan ko. Pagkasabi nun ay umalis na siya nang hindi lumilingon. Lalong na-guilty si Hanoka nang tingnan niya ang love lunchbox sa kanyang bag.
Mabilis siyang hinabol. Sinabi ni Chihiro na ikinalulungkot niya dahil naiinip siya. Nang marinig niyang natapos na ang simulated marriage, agad niyang kinuha ang lunchbox sa kamay nito. Nanlumo, umuwi. Noong araw na iyon, nalaman ito ni Hanoka mula sa kanyang ina. Nakapackage na ang miso soup na ininom niya kanina. Kaya pinuntahan ko agad si Chihiro. Ang sarap daw ng ginawa niya, kahit na nagustuhan niya ang miso soup na ginawa niya. Ngunit ayaw niyang maglaan siya ng maraming oras dito. Sa huli ay nakakaapekto sa kanyang buhay. Ngayon ang magandang instant na sopas ay maaaring malutas ang problemang ito. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi na siya nito kakailanganin. Kung gusto mong maglinis, pwede kang kumuha ng maid. Naisip ito ni Hanoka at naramdaman niyang iba si Chihiro. Sa panahong mayroon siya sa kanya, pakiramdam niya ay malinis at ligtas siya, gusto niyang manirahan kasama niya. Ang kanyang mga salita ay labis na ikinatuwa ni Chihiro. Kung gusto mong manirahan ng magkasama, dapat kang lumipat sa isang mas malaking bahay. Sa ganoong paraan, hindi na niya kailangang matulog sa isang sleeping bag. Sa lalong madaling panahon lumipat ang dalawa sa isang bagong bahay at nagsimulang manirahan ng magkasama. Ang pasilyo ay puno ng mga curtain ni Hanoka. Sa tuwing dadaan ka, kailangan mong sumandal sa isang tabi. Hayaan niya itong maglinis ng mga gamit ng maayos. Sa hindi inaasahang pagkakataon, paglingon ko, nakita kong wala ng kwarto sa kwarto. Nahulog ang express delivery box sa labas at nakaharang sa pinto. Kaya lang, nakakulong ang dalawa sa kwarto. Parehong naiwan ang kanilang mga cellphone sa sala. Positibong sinabi ni Hanoka na mayroon pa ring bintana kung saan siya makakatawag ng tulong. Nais ni Chihiro na humingi ng tulong sa mga kapitbahay sa pamamagitan ng bintana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi niyang huli na ang lahat, sabay muna tayong matulog. Naniniwala siya sa pagkatao ni Chihiro. Ngunit gaano man niya ito narinig, hindi siya nasisiyahan, malinaw na hindi niya itinuturing ang kanyang sarili na isang lalaki. Mga nakatatanda, ano ang nangyayari? Isa itong mabuting asawa sa puso ng maraming tao. Hindi lang siya gumagawa ng gambahay, marunong din siyang magluto. Ang gayong perpektong tao ay hindi maakit ang tamad na si Hanoka. Para makita siya nito bilang isang lalaki, inihagis talaga siya ni Chihiro sa kama. Natulala siya on the spot. Ano ang ibig sabihin nito? Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Bago pa man siya makagawa ay biglang tumunog ang doorbell sa labas ng pinto. Ang pamilyar na melody na ito ay nagpalamig sa kanyang gulugod. Ito pala ang panganay na kapatid na si Ran na baliw sa pagpapalayaw sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil nag-aalala siya kay Chihiro, pumunta siya rito para tingnan. Pagpasok pa lang niya ay natulala na siya sa bundok ng mga express delivery box. Nang nataranta si Chihiro at hindi alam ang gagawin, masiglang bati muli ni Hanoka. Natakot si Chihiro na baka hindi siya maintindihan ng kanyang kapatid, kaya gusto niya itong pigilan. Ngunit hindi sinasadyang natapakan ng isang leaflet. Ayla niya si Hanoka at pinahiga sa kama. Narinig ni Ran ang mga hiyawan at mabilis na naglakad para ilipat ang curtain. Chihiro. Huwag intindihin. Hello ako. Bumitaw. Ano? Sinabi ko sa kanya na pakawalan ng kapatid ko. Pagkatapos ng malinaw na paliwanag ni Hanoka kay Ran, nangako rin siya na hindi siya magkakaroon ng anumang hindi naangkop na pag-iisip kay Chihiro. Dahil dito, medyo napanatag ang loob ng kapatid ko. Gayunpaman, si Chihiro sa panig ay hindi maaaring maging masaya. Bago umalis, natagpuan ng kanyang kapatid si Hanoka upang makipag-usap ng pribado. Tingnan mo ang magulo niyang kwarto. Naniniwala siya na hindi siya kwalipikadong tumira kay Chihiro. Kung gusto mo pang tumira kay Chihiro, pagkatapos ay dapat pumasa sa kanilang dessert review. Labis na nalito si Hanoka dito. Lumingon upang makita ang kanyang kasamahan na si Takesy na namimigay ng mga homemade dessert. Mabilis na lumapit sa kanya si Hanoka para humingi ng payo. Nagkwentuhan at nagtawanan ang dalawa na naging dahilan para hindi komportable si Chihiro. Natuklasan ng bagong kasamahan sa tabi niya ang kanyang iniisip. Sinabi niya kay Chihiro na subukan ng isang malambot na kurbata at huwag tumambay sa Hanoka. Naalala niya ang sinabi ng kasamahan. Nang tanungin ni Hanoka kung sino ang kasama niya sa inuman, sisigat pa sana si Chihiro pero agad na nagdilim ang mukha niya. Hindi mahalaga kung sino ang kasama mo. Well, hindi mahalaga. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Pagod ako sa araw na ito. Pagpasok niya sa loob ay hindi na niya nakayanan. Ang trick na ito ng paggawa ng malambot na mga hiwa at pagtali sa mga ito ng mahigpit ay talagang napakahirap.
Kinabukasan ay naghanda ng almusal si Chihiro at nag-iwan ng mensahe. Umalis muna siya nang hindi hinintay si Hanoka. Nagala ito, pakiramdam niya ay may hindi tama. Naisip niya na may ginawa siya para hindi siya mapasaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sumunod na segundo ay nakita niya si Reina sa Human Resources Department, idiniin siya sa dingding. Balak niyang umalis ng tahimik ngunit hindi sinasadyang nahawakan niya ang balde ng tubig. Mga nakatatanda. Sorry, hindi ko sinasadyang panoorin. Gustong ipaliwanag ni Chihiro ang lahat ng nangyari. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natukoy na ni Hanoka ang relasyon ng 2 taong iyon. Kaya agad siyang naghanap ng dahilan at mabilis na umalis. Nakita siya at si Reina at nagkita para sa hapunan. Walang kamalay-malay na si Hanoka ay nanlumo at nalungkot. Ngunit hiniling lamang ni Reina kay Chihiro na tumulong sa pagpuno sa karanasan ng empleyado. Naisip ni Chihiro na gusto ni Hanoka si Takezai kaya gumala siya sa lansangan mag-isa. Napagkamala ni Hanoka na may gusto Chihiro kay Reina kaya nag-absent siya ng cake. Hanggang sa tinawagan ng kapatid ni Ran si Chihiro. Pagkatapos ay natutunan niya ang tungkol sa paghatol sa dessert. Nagmamadali siyang umuwi, sabik na tiyakin ang kanyang iniisip. Gayunpaman, pinigilan siya ni Hanoka na pumasok. Sa wakas ay nakita ni Chihiro ang cake sa mesa. Ito ba ang dahilan kung bakit ka nananatili kay Takezai? Matapos matanggap ang kanyang sagot, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Pinutol niya ang putol-putol na tinapay, pagkatapos ay winisikan ito ng pantay na asukal. Ilagay sa oven at i-bake saglit. Sa wakas ay ilabas ang tuyong tinapay. Ang mga sandwich na ginawa nilang dalawa ay hindi na nakapagsalita pa si Kuya. Dagdag pa ang sulat ng garantiya ni Hanoka. Sa tagal nating magkasama, hinding-hindi ako gagawa ng kahit ano kay Chihiro. Ang kanyang liham ng garantiya ay lubos na nasiyahan kay Ran. Agad namang pumayag na ang dalawa. Sandaling hindi alam ni Chihiro kung masaya ba siya o malungkot. Magpapatuloy ang sitwasyong ito hanggang sa matapos. Kaya mahigpit na hinawakan ni Chihiro ang kamay ni Hanoka. Wala kang ginagawa. Kaya hayaan mo na lang ako, okay?